So kahapon guys, na-feature nga natin dito or na-discuss natin dito sa channel natin yung bagong pilot program po na i-release ng IRCC today. Actually guys, tapos na. Pero meron tayong napag-usapan kahapon na mga possible na maging issue, no guys? At ito na nga, yun na nga ang nangyari, no? So yan ang pag-uusapan natin for today. Pero bago yan, intro muna tayo. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So yun nga no guys, yung home care pilot program po is tapos na guys. So officially close na po yung application. So pag nagpunta kayo dun sa website po ng IRCC, makikita nyo guys, sarado na siya, no? Kasi nag-open po yan this morning, 10 a.m. EST time. Ayan. So kung matatandaan nyo, yung doon sa latest post natin kahapon, diba? Pinag-usapan natin yan, yung tungkol doon sa mga possible na mangyari. Kasi nga po, ang submission po is online, pero meron din kayong option to do it by mail. Right? So, sinabi natin kahapon yung mga possibility na mga pwedeng mangyari, yung mga technical glitches, yung mga ganyan, no? So, at meron pa ako doon sinabi guys na sabi ko nga no na sana na handle or na check ng IRCC yung mga technical requirements, no, para talagang hindi magka-issue at talagang ready sila to accept, right, yung traffic o yung mga online na maglalag po doon sa portal ng IRCC. Ngayon, syempre, they are expecting thousands na pwedeng mag-apply or more, di ba? So, ang tanong guys, or ang question in mind, being in the IT field, no? Yung mga requirements ba or yung mga technical aspect is na-cover kaya ng IRCC? So, kaya ba nilang i-accommodate yung influx nung mga mag-a-apply by tomorrow? So, yan ang titignan natin, no? Kasi, syempre, maraming dapat i-consider on the technical side as well, like yung network, yung servers, 'di ba, yung mismong application or yung mismong website, 'di ba, those kind of things. So I just hope, 'di ba, na na-cover talaga na 'yan. So yan ang pag-uusapan natin for today guys, kasi actually kaninang umaga guys, nag-aabang na ako ng mga news, 'di ba, yung mga normal website news po dito sa Canada para makakuha ng update, no guys. But wala talaga akong makita na official release, no, ng mga news dito sa Canada. Kaya nag-rely lang din ako guys doon sa mga social media, no. So meron tayong nakitang post sa isang grupo sa Blue App, no. So doon lang ako nakatambay at talagang naghihintay rin ako ng mga updates doon sa mga tao na nagla-login at saka doon sa mga sumusubok na mag-submit po ng kanilang application. At yun yung i-share ko sa inyo guys. So ito, ayan. So ito guys, naka-blur na lang po yung mga pangalan and icons of course for their privacy. Okay? Sabi dito, nag-lag ang website nila, server down daw. Ayan. And then nagtatanong din siya dun sa group kung meron na bang nakapasok, right? So, server down, guys. So, this is kind of expected, no? So, kapag talagang hindi na-estimate yung traffic na napapasok sa server po ng IRCC. Yan. Tapos, ito pa, guys. So, is it normal that it's taking so much time to load after inputting the applicant's basic information? I'm still stuck at the next step and still loading. Ayan guys. Again, mabagal, stuck. Right? And then, ito rin, ang sabi niya, we are stuck. Any successful submission? 6 hours ago to 7 and 6 hours ago guys. So, sakto guys doon sa time na nag-open yung portal. Ayan. Tapos, ito guys, merong specific na error. Still in IMM 0008, stuck
independent national identity document around 45 minutes, guys. 45 minutes na stuck, no? Tapos 5 hours ago, so mga ano yan, guys, mga mag-aalas 12 na ng tanghali, no? Ang sabi dito, wala pa rin po, still loading. Ayan. So yan yung nakita ko na mga update, guys, doon sa isang grupo na naka tune in din po doon sa mga nag-a-apply para dito sa pilot program po ng IRCC. And unfortunately, guys, ganito yung nangyari, no? So, bilang in the IT sector, guys, i-share ko sa inyo kung ano yung possible things na nangyari kung bakit nagkaganito. Kasi nung kahapon pa lang ako, guys, medyo kumbaga I'm kinda expecting this na, no? So, dahil nga, guys, sa dami ng magla-login, no? So, mag-set tayo ng example, right? Para mas maintindihan po, lalo na nung mga nakasubaybay sa atin na hindi naman po nakakaintindi masyado ng mga IT terms or ng mga technicalities, no? Na nangyayari sa isang system, right? So, ipagpalagay natin, guys, or iset natin na sample na itong portal na to is like mall, right? Alam naman natin, guys, 'di ba, kapag nagkakaroon ng sale sa Philippines or kahit saan, 'di ba? So, ano yung next na nasa news? 'Di ba, ang next na makikita nyo is yung pag-aayos ng traffic ng kalsada papunta dun sa mall, right? So, iisipin natin na yung daan, yan po yung internet connection papunta doon sa server po ng IRCC. Kung nasaan, guys, yung portal na to, right? So ngayon, ang sabi dito, mabagal and loading, no? So, bago kayo makapasok sa mall at makapasok doon sa sale, 'di ba? May mga pinto yan, guys, no? Let's say ang pinto ng mall is 5, no? And then ang expected po na traffic or mga tao na papasok sa mall is sabihin natin 500,000, no? So, kung 500,000, ang ibig sabihin merong kang 5 pinto, so merong pila yan, no, guys? So, merong 100,000 each na nakapila para makapasok dun sa mall. Ngayon, bakit may loading, 'di ba? So, nakadepende ngayon, guys, halimbawa doon sa nagpapapasok, halimbawa doon sa pinto ng mall is merong security guard at hindi maayos kung paano yung checking ng mga tao bago sila makapasok. Doon nagkakaroon ng pagbagal, 'di ba? So yun, guys, yung pwede kong i-share sa inyo, no, na perfect example kung bakit may mga ganitong pagbagal, may mga error na katulad nito, 'di ba? So, mangyayari lang to, guys, kapag hindi talaga na-estimate ng maayos, hindi nagkaroon ng maayos na testing. Siguro merong testing, pero tingin ko ang kulang dito is yung pagka-estimate nila kung ilan yung pwedeng pumasok doon sa system, yung mga ganyan, no? Kaya sila nagkaroon ng ganitong problema, no? Kasi bago po ma-release ang isang system or ang isang process sa production, guys, may mga series of testing yan and development, no? So kapag hindi maayos yung naging estimate, halimbawa, ang na-estimate lang nila or yung traffic, yung bandwidth, yung mga network and server can only hold, let's say, 100,000 lang, no? Kasi yun yung kanilang napag-aralan or based doon sa kanilang testing, no? 100,000 lang, right? So yun lang yung nahanda nila na capacity nung system, biglang 500,000, guys. So just imagine, 'di ba, na ang capacity lang ng system mo is 100,000 pero ang dumagsa na nagla-login doon sa system is times 5, no? 500,000, right? Hindi ko sinasabi, guys, na 500,000 ang nag-login doon sa portal, is just an example, guys, no? So para lang maintindihan nyo rin kung paano siya nagwo-work, 'di ba? So that is very unfortunate, no, para sa isang
government system, 'di ba, na ganyan. Again, I am just speculating, guys. Hindi ko sinabi na ganun ang nangyari, no. I am just sharing with you guys kung ano yung mga na-experience din namin na katulad nito, 'di ba? Kasi may mga clients din kami na ganito ang naging experience, 'di ba? Kaya guys, napaka-importante ng estimates ng pag-aaral sa system bago talaga to i-release sa public. Kasi kapag hindi na paghandaan ng maayos, ito yung mga possible scenarios or issue na makikita nila. Yan. So guys, doon sa mga nakapasok at nakapag-login, nakapag-submit ng kanilang application, congratulations guys, no? At doon naman guys sa mga hindi po pinalad, okay? Wag po kayong malungkot, no? Kasi sabi nga po is magkakaroon daw po ng another run nito by next year, 2026. So siguro, yun na lang yung paghandaan ninyo, no? Or kung meron pa kayong ibang nakikitang ibang pathway dito sa Canada, pwedeng nyo pa rin naman yung i-take, guys, no? So talagang ganun, no? And this is kinda expected kasi nga nagbigay naman sila ng cap, guys, na 2,750 lang po ang tatanggapin para dito sa pilot program na to, right? So guys, again, congratulations and God bless po dun sa mga nakapasok dito sa home care pilot program po ng IRCC. Ayan, congratulations guys. Okay, so thank you for watching guys and see you on my next video. Peace!